Alam nyo, nagkwento ako sa isa kong kaibigan. Sabi ko, ay, ang ganda pala sa Jensen. Tapos sabi niya, bakit? Madami ka bang napuntahan? Sabi ko, hindi. Sabi kong maganda kasi nakilala ko yung mga tao dito. Last month, nag-apply ako sa isang link na nakita ko online. It was for 2026 Champions for Peace National Workshop. Naghahanap sila ng volunteers at youth participants para sa isang workshop tungkol sa peace building at social cohesiveness. Sa totoo lang, wala naman akong expectations nung una. Parang sabi ko, sige nga, try ko lang. Pero habang tumatagal yung application process, medyo kinabahan ako. Parang sabi ko lang, sige lang, try lang. And honestly, sabi ko nun, okay lang naman kung di ako makapasa dito, diba? Pero buti na lang, yes, papunta tayo sa Jensen. So May 21, umalis na ako ng Lipa, Batangas papuntang Jensen for the Champions for Peace na gaganapin sa Mindanao State University. At alam mo bang first time ko talagang bumiyahe mag-isa ng sobrang layo? Alam ko excited ako pero at the same time ay kabado rin. Yung nasa airport nga, iniisip ko kung tama ba yung gate na pinuntahan ko, at yung oras, flight details. Pero as an adventurous person, sabi ko, exciting kasi first time kong pupunta doon. Buti na lang andyan kayo sir, kanina pa po ako nag-book dyan. Medyo naligaw pa nga ako papunta dun sa venue. Actually, kabado ako nun going to Jensen kasi sabi ko, sana mababait yung mga kasama ko. Sana okay yung mga facilitators at sana hindi ako ma-out of place. Dahil ito yung tipong malayo sa comfort zone mo eh. Wala yung mga usual mong tao. Wala yung pamilya mo at wala din yung routine mo. Pero alam nyo, doon ko napatunayan na minsan, ang pinakamagandang bagay pala ay yung pinag-uugnay kayo ng iisang goal. And that goal is for the community, for the peace, and for the betterment ng society. Ito, Vera. Dito ka na daw, Clyde. Di ba kami makaintindi? Charot. Dito. Seryoso na orderin nyo. Mag-rate nga tayo. Ako nung tutunan rin. Hiya na ako. Harapan eh. Ano to? Tuna to? Chicken yan. Ito chicken. Yan yung tuna pareho. Ito chicken. Uy, parang walang ganito dun sa atin. Ay, oo, wala sa inyo. Chicken isang tuna Ay, po. nga pala. Bali, 4 po na order na gano'n. Bali, total of 8 po. Ay, ang ganun sa mga. Mukhang sa mga. Ganun siya. Ganito tayo. 6, 7, 8. Ala, 8 nga! Ganyan kababaw. Ganyan talaga. Ganyan pala pag tagayun. Dapat tama yan. Patimbang mo kaya. Baka lumamang ka ng ano, yung tuna eh. For sure maanghang yan kasi dun kilala ang... Ayoko! Hindi talaga, akin talaga. Pero, ayoko. Mainit pa siya. Ang sarap, mainit. Oo, init. May pipino pa. Gabrielin ko yan? Oo, bumili ako kanina. Soda orange na lang. Enjoy yan. Alam mo ba, sa unang araw, madami kaming modules agad na pinag-aralan. Pero hindi ito yung typical na seminar na makikinig ka lang tapos aantukin ka dahil ang daming mga icebreakers at mapapaisip ka talaga. Ipinakilala sa amin yung current situation ng Mindanao. At alam nyo, bilang taga Luzon, limited lang din yung alam ko tungkol dito. At madalas kasi, puro sa balita lang yung mga nakikita natin. Pero nung narinig ko mismo yung mga stories nila, doon ko na-realize na sobrang dami palang layers ng kasaysayan at kultura dito. Nagkwento rin sila tungkol sa history nila at kung paano nila nakamit yung kalayaan despite dun sa mga sigalot at conflicts na nangyayari noon hanggang ngayon. At doon ko din na-realize na ang peace building ay hindi lang simpleng magkabati tayo ha. Minsan kailangan mo munang makinig. Kailangan mong intindihin yung pinanggagalingan ng tao. Kailangan mong tanggapin na may iba't ibang kwento at pananaw ang bawat isa. Kapapagaria Ensemble. Hello guys! Welcome to our second day here in Jensen for the Champions for Peace again. Tapos may mga activities ulit kami na nakahanda for this day. Then, mamaya na yung cultural night. Na-move siya kasi kagabi sobrang lakas ng ulan. Tapos may mga flight na na-move. So, buti naman na-move siya dahil paalis na rin kasi ako tomorrow ng gabi.
dahil may pasok ng Monday. Then, excited na everyone. Let's go! The second day, nagkaroon kami ng topic about mental health and psychological first aid. Ito siguro yung isa sa pinaka-importanting sessions para sa akin kasi habang tumatanda tayo, nare-realize natin na hindi lahat ng tao kayang sabihin yung pinagdadaanan nila. Kung paano tayo magiging safe space ng ibang tao at kung paano minsan ang simpleng pakikinig ay malaking tulong na. Nagkaroon din kami ng discussion tungkol sa climate change at greenhouse gases and honestly, isa rin yun sa nagmulat sa akin. Hindi mo naman kailangan maging superhero to help the planet. Minsan, nagsisimula lang talaga yun sa pagiging responsable. Kamusta ka po kayong lahat? I am Ken PC Landicho. Ako po ay galing sa Lipa, Batangas. Ang Lipa ay kilala bilang Little Rome of the Philippines. And ngayon ay patuloy na miyembro rin ng isang organisasyon na binuo namin noong 2017, which is the Cancer Funds Page Batangas Chapter. So, nakilala niya si President Giancarlo Sige, president namin. Sabi niya, sige, what if bumuo tayo ng isang organization? Kasi ang mga batang may cancer, hindi lang naman sa Manila, lalo't higit madami sa Batangas ang nangangailangan ng medication. Yung Pay It Forward naman, sabi namin, marami kami mga klase, kaibigan, ng mga artist. Nanghingi kami ng donasyon, ng mga paintings. Across sa buong Pilipinas, mayroon kami mga supporters from Mindanao na nagpapatagal ng kanilang mga paintings. Hindi mo sila magbigay ng monetary. Pag binigay sila nila sa amin yun yung gagamitin namin at ibebenta. Tapos yung proceeds, ibinibigay namin dun sa mga magulang ng mga batang may cancer. Ito na po yung organization namin ngayon. Yung mga batang natutunan, lagi naming tagline noon, sabi, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Tama, pero mas tama kung iisipin natin na ang kabataan mismo ang bayan. Okay po. Ayun, yun naman yung kwento ng Cancer Funds PH Batangas. Tapos, at ngayon dito, feel kong champion ako kasi naipakali ko sa inyo ang kwento ng mga bata. So, ayan, we have the Go Nature Tree Planting. Ito naman yung pinabibilangan ko ngayong organization kung saan ako nag-work, which is the Pipen Complex. Isa siyang community mall sa Lipa, Batangas, which is very present and very active when it comes to environmental activities. So, walang i-share sa inyo as part ng social cohesiveness, different sectors, aside from the admins and staff ng organization namin, at kasama rin namin yung mga private sectors, yung mga ambassadors namin, Boy Scouts of the Philippines, Girl Scout. Imagine mo, yung isang community mall ay may malaking impact in the community. And that would be all. Once again, this is Ken, reminding you, if you want it, you can take it. Maraming salamat po. At alam niyo yung maganda, habang tumatagal yung workshop, parang unti-unti na rin nawawala yung hiya naming lahat. Kasi mas madami na yung kwentuhan, at ito pa, mas marami na kaming tawanan. Then nagkaroon din nga pala kami ng cultural night at sobrang saya nito. Nagkaroon ng performances, kantahan, sayawan at nakita namin yung mga talents ng bawat isa. Nagtabi sa inyo lahat, iba't iba man ang grupo at etniko, samahan niyo kami sa isang pagtatanghal ng isang masaganang ani. Maligayang panonood sa aming natatanging pagtatanghal. Umagang ay ganda! Napakaganda! It's a very heartfelt performance. And for me, it's a yes. Pasok na kayo sa next round. Bagamat iba't iba kami ng dialect, religion, nagkaroon kami ng unity para mabuo yung mga performances at dun ko naisip, ang ganda pala kapag iba-iba kayo pero iisa pa rin yung message na gusto nyong ilabas. Iisa pa rin yung message na gusto nyong ibahagi sa isa't isa. Nagkaroon din kami ng booth kung saan showcase ng bawat grupo yung delicacies mula sa kanilang mga lugar. Ang saya lang din makita na bawat lugar sa Pilipinas may sariling identity, may sariling pagkain at may sariling kultura. Luzon represent! Welcome to Luzon! Para siyang, sa amin para siyang ano? Harina.
Espasol! Pwede humingi? Tuna chicharon! Kiragyan. Pinupuan na tayo. Ano po ito? Pangalan Sisi? Hindi sayang. Tama po. Champions for kids! Para early din tayo matapos. Kasi nga, Ikakat ko kasi yun sa Okay, we're happy for them. Yes, we're happy for them. Tayo ulit tayo. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay. Okay, good night. We're currently doing our nightlife here at Jensen Santos City. Okay, 1, 2, 3, go. General Santos City! Alam mo, mag-intro sila dyan. Ay, ang mini pala ng pinaka-barato. Sabihin, pinaka-mura. Mag-try tayo nun. Ano daw po meaning ng kinanto? Sa kanto. IT. The third day, pumunta naman kami sa Malungon, Sarangani. Ito na siguro yung isa sa pinaka-unforgettable na experience ko doon. At honestly, sobrang simple lang ng pamumuhay nila pero ramdam mo yung saya at pag-genuine nila sa amin bilang kanilang mga bisita. Ayun, napagkasunduan ng dalawa kong kasama na hindi mo na kami magkakasama ngayon kasi maingay kami. Pero nandito ulit sila sa tatlo. Sabi na layo-layo nga tayong tatlo kasi ang ingay nyo. Likod. Matarik-tarik po yan. Dili na ma-picture kay mga hulog mo. Dito maunahan. Meron din dong museum kung saan nakita namin yung history at culture nila. At habang nakatingin ako sa mga gamit, mga tela at mga traditions nila, parang na-realize ko kung gaano kayaman yung kultura ng Pilipinas. Hindi lang tayo isang bansa dahil binubuo tayo ng iba't ibang mga kwento. At siguro, yun din yung essence ng peace building. Hindi natin kailangang maging pare-pareho para magkaintindihan. Ang kailangan mo lang ay matutong rumespeto at makinig. At dahil sa workshop, mas lalo namin nakilala yung isa't isa. May kanya-kanyang advocacy at yung iba may mga personal ding laban sa buhay. At lahat kami pinagtagpo ng iisang dahilan. At doon ko na-realize na ang volunteerism ay hindi lang basta pagtulong. Ito rin yung paraan para mas maintindihan mo yung mundo sa labas ng sarili mong buhay. Salamat po.
Youth camp. So ngayon, may ituturo na steps yung ating mga children. Ano ibig sabihin ako? Kakain tayo. Akmaan! Po. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat po. Bong. Bong, thank you. Labong, kawayan yun. Then, sabi ko nga, parang kailangan talaga nating dumating sa puntong ganito. It's uwian time! Tinaray ko pa nga mag-extend sana ng one more day hanggang May 25. Pero syempre, may mga duties and responsibilities din tayong kailangan balikan. At nung nasa aeroplano na ako pa uwi ng Manila, doon ko na-feel yung konting lungkot. Parang grabe. Tapos na agad. Yung mga taong ilang araw mo palang nakakasama, sila yung mag-iiwan ng malalim na impact sa'yo. Mahirap ipaliwanag pero yung feeling mo na may iniwan kang pamilya sa isang lugar. Pero at the same time, sobrang saya ng puso ko. Kasi once in a lifetime lang mangyari yung mga ganitong uri ng opportunity. Sabi ko nga sa sarili ko, bakit ba ako sumali dito? Hindi lang naman dahil sa gusto kong makapunta sa ibang lugar, kundi dahil gusto kong matuto, gusto kong makinig, at gusto kong makita yung realidad ng ibang tao. At siguro na din na rin yung thought na kung hindi ngayon ay kailan pa? Habang bata pa tayo, habang kaya pa natin, at habang may pagkakataon pa, kailangan nating sulitin yung mga experiences na magpapalawak ng pananaw natin. Kasi darating na rin nga yung panahon na hindi na tayo pasok sa youth bracket at yung mga ganitong opportunity minsan isang beses lang talagang dumarating. Kaya bakit natin tatanggihan? Lalo na kung maganda naman ang layunin. Peace building, social cohesiveness, at pagkakaisa. At sa huli, alam nyo, tama yung sinabi ko sa kaibigan ko. Maganda sa Jensan. Hindi dahil sa dami ng napuntahan ko, kundi dahil sa mga taong nakilala ko roon. Ay siya papaano? Sasamahan niyo ulit ako sa susunod nating biyahe. Once again, this is Ken reminding you, if you want it, you can take it.